Yan, magandang araw ulit sa inyo lahat. Nagbabalik ako at ngayon ay magpapalit tayo ng screen ng Realme C21Y. So, yan yung mga tools na gagamitin natin. May screwdriver tayo. Ito yung LCD. Ayan. Hot gun. Ay, heat gun. Yun, heat gun. Heat gun pala. Tapos, ito. May kinukuha tayo. Ayan, yung ating cellphone na gagawin. Yun nga, Realme C21Y. At basag yung screen niya. Nalaglag siya, wari ko. Yun. Tapos ito yung ating ipapalit. Galing siyang online. Yan. So, ito siya. Bagong-bago pa. Meron pang stickers. Tsaka yung parang plastic sa harap. Yan. Mukhang parehas naman. Magka-size. At malalaman natin mamaya kung sasakto siya pagkat tatanggal ng lumang screen. Sa ngayon, tabi muna natin siya, baka mabasag. Sayang naman. Yan. So, ayun, unang gagawin natin, shutdown muna natin. Yan. Kita yung mukha ko. Yan. Tapos tatanggalin natin yung SIM tray, tsaka yung mga memory card ganun. Kung meron. Yan. Tabi natin dito para di mawala. Yan. Kasunod ay, ayan, punas muna. Tapos, yan. Dito sa SIM tray, yan, dyan tayo unang kakabit. Yan, para madaling matanggal yung likod. Tapos, i-slide natin papunta sa may charging port. Yan, parang pick. Yan. Medyo matigas siya kasi unang bukas pa lang. Yan. Tuloy-tuloy na yan kapag yun, nabuksan nyo na yung unang side or yung pangalawang side. Yan. Tapos yung huli na lang ay yung taas na part. Yan. Check muna natin kung may mabubunot. Yan, pinakang iingatan, check lagi. Yung fingerprint, yan, baka nakadikit pala sa back cover. Tapos sinigit, mamaya sira agad. So, yun, dahan-dahan lang. Mukhang hindi naman nakakabit, naiiwan yung fingerprint. At, medyo matigas pa yung taas. Yan. Medyo matatanggal naman na. Konting pressure na lang. Yan. Okay. Tanggalin natin yung back panel. Na yun yung fingerprint. Hindi siya kasama sa back panel. At yan. Naka-expose na yung battery. Ito yung back cover. Plastic na plastic. Yan. Okay. So, move on tayo. Tabi lang natin yung back cover. Kasunod ay subukan nating tanggalin itong mga screw ng motherboard. Yan. Tatanggalin natin yan. Para ma-access natin yung mga cable, yung mga flex. Tsaka ma-access natin yung motherboard nga para matanggal natin mamaya kasi medyo sagabal siya para safe na rin. Yan. Make sure natin na nakatabi yung mga tornilyo na baka kasi may mawala. Tsaka yun. Make sure natin na lahat ng tornilyo ay natanggal bago tanggalin yung taklob ng motherboard kasi baka mabasag. Sayang naman. Ayan. Okay. Yan, natanggal na natin lahat. I think. Okay. So, lagay na natin dito sa ating lagayan lahat ng mga screw para hindi mawala. Yan. Pwede rin gumamit ng magnet kung meron kayo pero wala ako sa ngayon. Kaya, dyan muna sila. Yan. So, tatanggalin natin yung cover ng motherboard. Yan, yung plastic na yan. Okay, tabi natin. Yan. Expose na yung motherboard. Next natin gagawin, tatanggalin natin yung fingerprint. Yan. Tapos, tanggalin na natin yung iba pang mga connector. Yan, tingnan lang natin kung may mga kailangan pang tingnan. Check lang natin din tong LCD. Naku, curious ako.
Yeah, mukhang tapat naman yung flex cable nung LCD. Yan. Sige, balik na natin. Baka mabasag, sayang. Yan, okay? So, tanggalin na natin. Ito yung sa touchscreen tsaka sa LCD. Yan. Okay. Yan. Mukhang tatagal natin yung battery. Yan. Tanggal na. Subukan natin naman ngayon tanggalin yung battery. So, sabi dito, ito ang ating pangtanggal. Itong kulay green na to. Yan. Yung sticker na yan. Medyo malagkit. Madikit pa. Hindi kasi nabubuksan pa. Bagong bago. Yan. Tanggalin lang natin tong plastic na yan. Yan. Bubuka lang natin. Yan. Tapos, kuha tayong panundot. Kasi mukhang matigas. Pangtulong lang. Yep. Sa sulok lang natin siya, ayan, itutusok. Yan. Flat, yan na, flat head. Yung screw, medyo nawawala pala ako sa frame. Yan, basta yung sulok yung sinusundot ko. Tsaka ingat din at confidence na hindi nyo madadali yung battery. Basta ang ending, ang ihigitin nyo ay yung kulay green. Yan. Madikit pa rin kahit sundutin na. Ay di mukhang masusundot pa natin lalo ito. Sundutin natin yung sulok. Tigas. Yun ulit, dahan-dahan. Dapat sure kayo sa ginagawa nyo. Kasi pag nabutas nyo ang battery, delikado. Baka sumabog or masunog. Kailangan palitan pati. Okay. Yan. Ramdam ko na. Yun. Okay lang kung medyo bali yung battery. Wala yung Kasi ang loob naman ng battery ay tinupi-tupi lang din. Kaya okay lang yan. Parang papel yung yung loob nan. Parang papel. Ganun. Okay? Ayan. Tanggalin naman natin itong plastic na may dikit. Yung cover ng battery. Tsaka ng mga flex. Para hindi madamay yung flex kapag tinatanggal yung battery. Yan. Medyo madikit pa rin. Okay. Yan. Yan, tanggal na. So, ito yung flex ng ating touchscreen. Yan. Ito yung tatanggalin natin. Dapat. Yan. So, tanggalin na rin natin tong flex ng subboard. Yan. Para matanggal natin ng tuluyan yung motherboard. Tsaka pala ito, antenna. Yan. Make sure na natanggal natin yan. Kasi pag nabunot yan, baka masira yung saksakan. Wala na signal yung cellphone. Yan. Okay. Tabi na natin tong motherboard. Diyan. Yan. Okay. Tanggalin na natin ng tuluyan tong LCD. So, try natin gamitan nitong heat gun. Yan. Mainitin lang natin itong LCD para baka sakaling matanggal or humina yung dikit. Okay. Ha. Sinusubukan ko diyan. Okay, hit gun ulit. Hit gun. Try natin itong ating Hindi ko lang tawag dito. Panghila. Tigas. Mukhang di tatalab ito. Yung ating hit gun. Okay, so next approach tayo. Yan. Mukhang mababasag natin yung LCD lalo ng tuluyan pag tatanggalin. Kasi masyadong madikit. So,
let's try first kung may damage na nga ba lalo talaga yung LCD dahil sa pagpipilit at saka sa pagbablow ng no heat gun. Yan. Try natin ibalik muna yung motherboard. Okay. Ayan. Click natin yung subboard. Balik natin yung sa LCD. Okay. Tapos, itong battery. Balik natin. Yan. Nakasaksak na. Okay. So, try nating buhayin. Ayan. Oh, may damage nga. Lumaki lalo yung basag. Ayan. Okay. So, try naman natin itong bagong LCD. Yan. Dapat make sure nyo na tapat lang siya. Pang testing na lang din kung nagana talaga yung LCD na binili. Ayan. Okay. Kabit natin itong LCD na bago. Ayan. Buhayin ulit natin. Buhayin. Okay. Check ulit natin. Baka naka-shutdown pala. Shutdown. Yan, buhayin ulit natin. Kakaiba yan. Wait lang. Bunutin ko. Bunutin ko rin yung battery. Ayan, hindi lang kita. Pero binunot ko yung LCD at battery. Ayan, tapos ikanabit ko ulit. Tapos binuhay ko. And boom, okay. Working yung LCD display. Try nating buhayin siya tapos testing natin yung touchscreen. Yan. Ito yan ay medyo sugal kasi online yung LCD binili. Pero yun, kung sakali na gumana ay di goods. Nag-try ko naman na to dati sa Realme 5 Pro, which is yung cellphone ko ngayon. Ito naman ay sa kaklase ko. Okay, goods yung touchscreen. Feeling ko medyo hard touch lang kasi kasi hindi nakakabit ng matino. Pero hindi naman naliligaw yung mga touch. Mahirap lang pindutin. Mamaya natin malalaman na matino to. Pero sa ngayon ay ayun. Shutdown muna natin para para safe mag-ayos. Okay. Shutdown na natin. Ayan. Medyo tagal. Yan, shutdown na. Ayan, okay. So, kanina, nawasak lalo yung lumang LCD. Kakapilit. So, i-confirm nyo na lang din sa client pala kung sakaling okay lang sa kanilang mabasag lalo yung luma. Kapag umokay, di tuloy nyo. Wala naman na sila magagawa. Talagang minsan talaga mababasag lalo yun. Lalo't basag naman na in the first place talaga. Ayun. So, tuloy ang buhay. At tanggalin na ulit natin itong battery. Tsaka yung ating motherboard.
para safe na uli. Yan, balik natin dyan. Yan, okay. Tanggalin na natin tong motherboard. Yan. Okay. So, balik na tayo sa pagtatanggal ng lumang basag na LCD. Kuha lang tayo ng manipis na pangsundot na yun, parang pick din pero mas manipis kaysa doon sa kulay blue. Ayan. Ito. Yan, kita nyo. Yun ay laminated na plastic. Ginupit lang parang itsurang pick. So, sinusundot ko sa may camera. Tapos pinapadaan ko papunta dyan sa kaliwang part ng screen. Yan, kung makikita nyo talagang basag na talaga lalo. Yan. Nalutong. So, try natin yung kabilang side naman. Yan. Basta sa camera ko pinapadaan. May part kasi dyan ng free entry. Yan. Kuha na natin tong blue. Additional leverage. Ayan. Tigas. Yung mga mahal na magkabit ng LCD, cringe na siguro. Wala kasi akong hit pad ba yun? Basta yung pad na pinapatungan ng phone para mas madaling matanggal yung LCD, hindi yung hit gun. And speaking of hit gun, try natin gamitin uli siya. Yan, papaanuin lang yung mga dikit-dikit. Papahinain. Tigas talaga. Ang lutong. Ang lutong. Para nagmumura yung LCD. Ang lutong. Ayan, nasira na lali LCD. Nag-iwa-hiwalay na yung parts niya. Ayan. Ang lutong talaga. Grabe. Shit. Grabing lutong. Parang nagpiprito. Oh, grabe talaga. Yan. Konti na lang tiis mo. Matatanggalan natin siya ng tuluyan. Kaso'y durog-durog na eh. Ayan, tanggal na. Dinurog na talaga. Nung narinig ko yung unang crack, sabi ko wala na. Durugin na lalo. So, mukhang match naman. Medyo iba lang yung mga tatak. Which is nakaka-bother. Ibig sabihin, baka hindi ito yung original na LCD. Anyway, ang mahalaga naman ay nagan. Siguro, ingat na lang din sa paggamit. Hindi siya hindi siya Gorilla Glass talaga yung tunay na screen. What more pa kaya yung ipapalit? Siguro ayun. Kasing tibay lang nung nauna. Hindi naman Gorilla Glass, so hindi siya gaano katibay. Yun lang masasabi ko. Yun lang yung commentary ko dun. Tanggalin natin tong mga pira-piraso ng bubog na naiwan. Ayan, makikita nyo. Ayan, tanggalin lang natin yan kasi yan ay sagabal sa ikakabit natin na bagong LCD. Yan ay to make sure na lapat na lapat yung LCD pag ikakabit na. Yan. Tsaka yung mga goma, parang goma. Yun, tanggalin na rin natin. Okay, balik tayo dito. At lalagay na muna natin tong motherboard. Yan. Make sure ay tama yung mga pagkakalagay.
Yan. Parang meron tong ano eh, kanal. Yan. Na susuotan para talagang magkasya yung motherboard sa kanyang lalagyan. Lagay na rin natin yung subboard na flex. Yan. Tapos, good to go na. Yan. Check, make sure lang natin tong mga taas na part kung lapat na lapat siya. Yan. Kung goods naman. Yung mga camera, ganun. Yan. Okay. Mukhang hindi pala lapat, so tanggalin uli natin yung motherboard. Yan. Okay. So, yan, dahan-dahan natin. Yan. Left side muna. Meron siyang parang kanal sa part na yun eh. So, dapat dun yung una. Yan. Okay. Camera, mukhang okay na. Yan. Subboard, kabit na natin. Yung antenna. Ayan. Okay. Mukhang goods naman. Punasan lang natin, baka madumi. Yan. Okay. Tapos, yan yung antenna. Lalagay na natin. Okay. Medyo ingat lang tayo dyan. Naranasan ko na kasing matanggalan na saksakan nun. Yun, walang signal yung cellphone dahil dun. Sa simpleng pagkakamali na yun. Ayan. Lalagay na natin sa kanal yung yung ating antenna, yung wire. Okay. Sunod. Etong LCD. Yan. Lalagay natin para ma-try na natin. Okay. Sakto naman. Lapat na lapat. Yan. Yung flex niya, kakabitan natin sa motherboard. Okay, goods. Yan. Dikit lang natin din. Okay. Yan. Lagay natin yung battery para ma-try natin. Okay. Tapos, pwede natin oops, nalalaglag. Hindi na siya ganun kadikit. Yan. Mukhang sakto naman yung LCD natin. Wala namang signs ng budge and stuff. Yung mga LCD. Ay, hindi. Yung mga bubog kanina. Mukhang wala naman. Talagang check nyo talaga kung wala nang bubog kasi mamaya pag may bubog, pag kinabit nyo yan tapos pinilit yung ipasak, mabasag yung bago. Ganun. Isa ring maliit na pagkakamali pero ang laki ng epekto. Yan. So, ingat na lang. Yan. Nagkapitan natin yung battery, binuhay na natin. And voila. Buhay na buhay yung ating LCD bagong bago. Ayan. Oh, di ba? So, yeah. Sulit. Nanginginig yung kamay. Yawa. Yan. Oh, full color. Naka-on na yung yung pang trace nung touch kung saan natapat. Oh, sabi ko nga kanina, mukhang hard touch lang siya kasi hindi siya matino nakakabit sa phone.
Ngayon na matino na siya, matino rin yung touch niya. Kaya talagang, ayan, yan yung tunay na testing. Okay, goods na tayo dyan. Yan. Na-try na natin dito. Mukhang nasunod naman yung LCD sa kung saan tayo nagtatouch. Next naman is ayan. Tatanggal na natin uli siya. Tanggalin natin yung LCD. Yan. Tatanggalin natin uli yung LCD kasi lalagyan na natin siya ng adhesive para talagang feel at home na yung ating LCD bago. Pero yan, tanggalin natin yung mga seal, yung mga plastic na yan kasi yan ay nakakasagabal sa camera, yung mga pagdikit. Tsaka pangit din. Ayan. So, pag tinanggal na rin natin yung sticker, yung nakikita nyo kulay blue kanina, void na yung warranty ng LCD. Kaya dapat talaga i-check muna bago natin i-sure na ikabit. So, ito na yung adhesive natin. Yan. So, lagay natin dito sa sulok na ito. Dapat ay walang gap. Make sure natin na walang gap yung paste or yung adhesive nga. Mas madaling sabihin yung paste eh. Yan. Yan. Okay lang naman kung makapal. Pupunasan na lang natin mamaya yung sobra. Basta i-make sure lang natin na walang gap para even yung pagkakadikit. Tsaka mas sure tayo na medyo safe siya sa tubig. Tsaka reminder ko lang din kapag ginawa yung phone nyo ng LCD, kahit pa waterproof yan or water resistant dati, tapos ganitong adhesive lang ikakabit, hindi na siya waterproof or water resistant kasi yun, wala na yung goma na original na nakakabit talaga sa screen. Yan, okay. I-flat out na lang natin siya. Dapat ay make sure natin na maayos yung ating pagkakadikit. Punasan lang din natin. Punasan natin yung mga sobra-sobra na adhesive. Yan. Okay. Ayan, kabit na ulit natin yung flex. Ayan. Okay. Goods. Ayan. Make sure natin na talagang sasakto siya yung pagkakaayos niya. Okay. Ayan. Ibalik natin itong kulay puti na ito. Itong transparent na parang tape stuff na plastic. Yan. Okay. Goods. Then, pwede na nating ibalik yung battery. Yan. Okay, balik na natin tong fingerprint.
O yan, nabalik na rin natin yung mga yung sa battery tsaka yung subboard. Tapos balik na rin natin tong cover ng motherboard. Yan. Okay. Make sure din na lapat din ito para talagang tama yung pagkakakabit. Tapos lagay na natin yung mga tornilyo. Yan. Okay. Yan, balik na natin tong back cover. Yan, make sure natin nakakabit na lahat ng tornilyo. Yes, pwede rin natin ikabit itong back cover. Yan. Okay. Yan, punasan lang din natin. Yan. Suwabe talaga, mukha ng bago yung cellphone. Yan, balik na natin yung yung SIM card. Yan, balik na natin. Okay, so goods na yung ating touchscreen. Yan. Hindi na siya basag. And nagana yung ating multi-touch. And nasunod talaga. Sub. Yes, sub. Kung natutunan nyo to. Kung nakatulong to. Yan. Okay. So next naman nating gagawin ay tempered glass. Ayan. So, nakanda na yung ating tempered glass, yung ating phone na gagawin. Yan, punasan lang natin ng kontian bago sumabak sa pagte-tempered glass. So, merong kasamang freebie na tempered glass itong touchscreen na nabili online. Yan yung tempered. Tapos, meron tayong parang pamunas. Yan. So, let's go. Una natin gagawin hanapin natin kung saan yung one at ayan. Para yan, nakaganan yan siya. Yan yung harap niya. Okay, so punasan uli natin. Punas lang. Then yan. Punasan natin gamit itong one. Okay. Medyo nahirapan na tayo bukas. Yan. Okay. Okay, punasan lang natin. Ako'y pabilog magpunas or pa-straight, maalin. Yan. Make sure na wala nang matitirang dust or kung ano man sa phone para talagang lapat na lapat yung ating tempered glass. Yan. Okay. Oh, diba? Yan. Isang stroke pababa. Okay.
So, try natin itapat. Marami dito nga siguro kikringe. Pinunasan ko una bago itapat yung tempered. I'm learning. I'm still learning. Don't worry. Ayan. So, kuha tayong tape. Nalagyan ko ng tape to para sure na nakatapat na agad siya pagkatapos punasan. Okay. Yan. Okay, all goods. Yan. At lagay na natin yung tape ng maayos. Yan, punasan uli natin nung basa. Yan. O, wag lang kayong magalit. Pinunasan ko uli. Ayan. So, gupitin natin tong 2. Ayan. Punasan natin ng dry. Okay. Once na pagkatapos nito, kung matatapos naman ito, tsaka natin may kakabit yung tempered glass. Yan. Okay. All goods. Makinis na makinis yung ating LCD. Yan. Moment of truth na tayo. Tanggalin na natin tong sticker na to. Yung cover. Yan. Ingat lang. Baka madumihan. Sayang siya. Yan. Okay. Pwede na nating ilapat dito. Pagkatanggal ng sticker. Yan. Tanggal na. Kita nyo, automatic siyang nalapat ng kusa. Okay. Okay na. Yan. Tulungan natin yung ibang part. Oh, yeah, satisfied. Okay. Okay na. So, yan na. Ano yun lang natin, punasan lang natin. Yan. Tanggalin natin tong tape. Okay. Goods na yan. Yan pa talaga bago tong cellphone na to, lintik. Yan. Linis na siya. Napalitan natin LCD. Working yung LCD. So, mukhang legit. Magkakaalaman na lang kung matibay. Pero mukhang matibay naman. Malalaman natin. Ito naman ay matagal na rin. Ngayon ko lang ni-record ng boses. So, tatanong ko yung kaklase ko kung buo pa. Yan, so far, so good. Yan. Mukha talaga siyang bago. Suabe talaga. So, yeah talaga. Parang bagong bili. Ang kinis. Ito yung comparison. Ito yung lumang LCD. Basag na basag. Lalong nabasag sa pagtatanggal. Ayan. Thumbs up. Subscribe. Salamat. Comment. Bahala lang kayo. Enjoy. Charot.